Ma'am, kumusta ang naging aktibidad nyo sa unang araw ng Ramadan? Yes po, kagaya ng sinabi ko nung last 2 days na inyong interviewin at ito ang panimula ng aming pag-aayon, no, itong araw na ito, ng araw ng Thursday, no. So ito po, naghahanda po kami ng siyempre kailangan namin talaga yung talagang oras na mas mahaba ang aming paglilingkod sa dakilang Panginoon. Oo, parang background natin nandiyan kaya yata sa moske? Exactly po, Ma'am Irene. Oo. So nandiyan kayo sa moske. Yung unang kwan nyo kanina ay alas 4 ba? Nag-uumpisa ang inyong misa, ganun ba? Tama po. Bali po, gigising po kami ng mga 3 or 4. So doon po namin talagang isisimula ang aming paglilingkod at hanggang sa pagbukang liwayway ay talagang ayun nga, ayun talagang paglilingkod po namin at pagsisimba namin sa dakilang Panginoon Allah. Oo. Ma'am, kailangan ba na lahat ng mga Muslim ay pupunta sa inyong simbahan? Dapat po ma'am at ito po ay obligasyon sa lahat ng mga kalakihan. Sa mga kalakihan sa mga kababaihan, binigyan naman sila ng kumbaga parang paumanhin na sila ay makapaglingkod kay Allah sa kanilang mga bahay. Pero napakaganda pa rin kung sila ay sumama sa mosque at doon po namin isasagawa ang aming pagsasamba sa dakilang Panginoon. Oo. So sapat naman yung mga mosque natin dito sa siyudad ng Baguio. Yun nga lang, oo naman, ayun nga lang yung mga medyo malayo-layo ng lugar na kanilang tinitirahan Mm. ay doon sila talaga sa kanilang mga bahay. Ma'am, dito sa siyudad ng Baguio, ilan ang mosque? Sa atin sa Baguio City ay inabot po tayo dito ng humigit kumulang ng 10 mosque na talagang pinatayo. Kumbaga kasi ang tinatawag kasi na mosque yung talagang mula umpisa, mula sa pulpa ay talagang uh, anong tawag dito, pinatayo ng hinubog na hubog ng mosque. Hindi yung kumbaga parang inuupahan lang. Oo, so meron kayong 10 mosque dito? Tama po, Ma'am Irene. Oo, more or less. So, start ng inyong pag-aayuno. Pag sinabi nating pag-aayuno, kasi kapag sinabi nating fasting, parang ang nasa isip lang ng ating mga kababayan ay yung pagkain. Tama po, magandang tanong po yan na Ma'am Irene. Alam niyo po, hindi lang po sa pagkain ang aming pinag-aayunuhan, kung hindi yung lahat ng aming mga galaw, no? Lahat ng aming galaw ay talagang pinag-ayunuhan namin yon. Unang-una, bigyan ko kayo ng sample, no? Gaya ng mga pananalita. Wala pong kabuluhan ng pag-aayuno ng isang tao kung siya ay nagsasalita ng nakakasakit sa kapwa o di kaya yung may mga malicious na mga pananalita ay hindi po yan allowed sa tinatawag na talagang pag-aayono. Okay. So, ibig sabihin, lahat din ng mga gawain natin, kailangan yung sa palagay natin hindi magandang gawain, wag din nating gawin. Yes po, tama po Ma'am Irene. Gaya ng halimbawa mga pananalitang nakakasakit sa kapwa, yung pakikipag-away, pamamagitan ng salita o katulad nito itong mga text na to, no, mga chatting, no. Yung pagcha-chat na talagang may mga ibang kahulugan, talagang hindi po yan allowed sa tinatawag na pag-aayon, no, Ma'am Irene. Okay, yes. Ma'am, mensahe mo na lang doon sa Muslim community natin dito sa Baguio, Benguet sa pagsisimula ng inyong Ramadan. Go ahead po. Yes. Mga kapatid kong mga Muslim sa lungsod ng Baguio City, sana po ay isagawa po natin ang tinatawag na dala ng buwan ng Ramadan ay buong buhay natin, buong oras po natin. Kailangan po natin itong ipakita sa dakilang Panginoon na tayo ay nagbago. Kumbaga, no? Kasi ang binabago po kasi itong buwan ng Ramadan ay lahat ng galaw o oras ng tinatawag na Muslim ay kailangan po itong may kabuluhan sa paglilingkod sa dakilang Panginoon po, Ma'am Irene.